Ng mga Reyna Filipinas fans. Kenneth, number 1. Yes, ikaw, Kenneth, ang number 1. So, currently, yan, crowning na ng Reyna Filipinas. And mukhang si Angelica Lopez na ang panalo. Ayan. Mukhang kay Angelica Lopez na to. Nainggigets ko rin naman na nagre-regodon lang yung corona kay Alexi, kay Ann, tsaka kay Angelica. Nagregodon lang talaga yung tatlong corona sa kanila, no? Kasi nga, di ba yung sa MGI All-Stars, yun nga, diverse ang entry, inclusive. Kaya magandang pambala rin dun si Ann, tsaka si Alexi. And then for the MGI regular, ayun, nilagay nila si Angelica Lopez. Kasi maganda pang ali kasi talaga si Angelica. Kaya nagigets ko kung saan sila papunta. So kayo, ba bang thoughts nyo sa nangyari? Pag-usapan natin yan after ng crowning. Kasi mukhang sa Angelica Lopez na talaga to. By the way, magandang gabi sa lahat, guys. Happy Friday. Ayan, currently ina-announce yung runners-up. Excuse me. Pero it's Angelica Lopez na. Sino winners? Wala pa as of now. Pero yung dalawang MGI All-Stars, yeah, Alexi and Ann. Ayan. Then runners-up. Ang daming runners-up, actually. Pero parang ang nanglaban lang talaga sa regular na MGI, si Caloocan, si Zambales, si Palawan, tsaka si Zea. Si Mandaluyong, silang tatlo. Ayan. So, ano ba ang thoughts nyo dyan sa lahat ng mga viewers natin? Oh. Anong place ni Zea? Third runner-up si Zea. Si Zea ang third. Mukhang first runner-up dito si Zambales. Grabe rin kasi si Zambales na nanlalaban. Hindi mo alam kung saan siya nanggaling. Mukhang si Kamsur na yung second runner-up. Then first runner-up na si Zambales. Pero it's Palawan na, MGI regular. Sabi na eh. Si Kamsur, gets ko kung bakit talaga siya umusad. Ang taas niya mataas siya sa EG tsaka sa swimsuit, and then yung speech niya, and then yung Q&A niya maganda din. Kaya ano rin siya, we never see her coming din talaga. Si Isabel Ortega. And then ayun si Zambales. Actually, kung wala talagang ibang girls dyan, lakas talaga si Zambales for the crowd eh. Kaso yun nga, nandyan si Angelica, nandyan si Alexi. Pero grabe talaga si Zambales, si Cleopatra. Angel walang pateros, yes, unplaced. Deserve ba ni Iloilo? Sabi ni Tanya, deserve ba ni Iloilo? Madami nagsasabing di daw niya deserve. Deserve niya. Palaban yung swimsuit niya, yung evening gown niya. Actually, evening gown niya. Di ba siya nga nag-10-10 eh? Aalisin mo pa ba yun kay Alexi? Tsaka MGI All-Stars yung nakuha ang title ni Alexi. Sino ba yung may karapatang mag-MGI All-Stars dito? Si Ann lang, si Alexi, tsaka si Angelica. Bakit? Kasi nakalaban na sila internationally. The rest wala pa naman nalaban ng internationally. Kaya ang corona, magre-regodon lang talaga sa kanilang tatlo. Unless may mababago.
Kaya, ayun. Tapusin lang natin, pero it's Angelica na talaga. Yes, crowning na. Hello. Magandang gabi. Happy Friday. I-announce nyo na kasi alam na rin naman namin Palawan na yan. Ladies and gentlemen, our first runner-up will be awarded by CJ Opiasa. Yes, Angelica na yan. Masaya din. Masaya na makikita natin si Angelica this October sa India. Kasi nakita nyo naman kung gaano kapalaban si Angelica. Though yung evening gown, mukhang pinagbigyan niya na talaga yung ibang candidate, no? Medyo nag-tone down siya sa evening gown, no? Kaya, nakuha ni Alexi. Pero kung binonggahan pa dito yung evening gown niya, baka siya pa yung nakakuha ng evening gown. Pag-usapan natin yan mamaya. Tapusin lang natin to. Ayan. Commercial. Imposible namang hindi pa yan si Palawan. Nais ni Palawan yung malalaking set. Diba? So, yan, Angelica Lopez is the new Miss Grand International Philippines 2026. Ayan. First runner-up niya si Zambales. Yeah. So, ayun. Maganda naman na si Angelica yung nanalo kasi exciting din naman siya or exciting siya talagang mapanood this coming October sa India. Ayan na nga. Siya na nga ang dakilang alay, si Angelica Lopez. Pero yun nga, pagdating naman sa India, magpe-perform naman talaga si Angelica. Nagpe-perform si dakilang alay. Hindi naman nakakahiya. I mean, hindi mahirap ipaglaban. Wala ka na kasing masasabi pa kay Angelica. Hindi mo na mahanapan ng butas yung performance niya pagdating sa India. Hindi siya yung bet ko sa MGI regular kasi nga gusto ko silang dalawa ni Alexi ang mag-MGI All-Stars. Pero yun nga, dahil nga nagrigo dun yung corona dun sa tatlo kay Ann, Alexi at Angelica. So wala na talagang ibang option na mag-MGI regular pa or may iba pang makakuha ng MGI regular kundi si Angelica na talaga. Ayan. Sabi ni Mocha, feel ko top 10 lang daw tayo. At least top 5 kaya ni Angelica. Kaya na ni Angelica maka at least top 5. Unang-una yung mold ni Angelica, very Pinay eh. As in, Pinay exotic, di ba? At least top 5. And kung talagang siyang siya at siyang magaling pagdating sa India, baka naman posible pang maibigay ulit at least first runner-up or even yung crown. Para nga siyang si Gatchabel eh. Nakikita ko sa kanya yung candidacy niya pagdating niya sa India para siyang si Gatchabel. At marami siyang mga tricks kasi marami siyang mga eme-emeng movements. Yung mga pasabog na movements sa evening gown, sa swimsuit na alam kong kaya niyang ilabas pagdating sa India. Who are the MGI All-Stars? Si Alexi po at si Ann ang nakakuha ng MGI All-Stars. At sila lang din naman kasi na talaga yung may K makakuha ng MGI All-Stars kasi nga dito sa roster, dalawa sila sa tatlong nakalaban na sa international pageant. Kaya sila na lang talaga yung choices na pagpipilian. Ayan. So, yung tatlong winners, Alexi, Angelica, and Patricia Ann Lorenzo. Ayan. Sabi na bibigyan si Ann. Yes, siya talaga yung malapit na bibigyan or makakakuha. To be fair naman, nag-perform naman si Ann. Sa swimsuit,
Parang score niya lang nasa 8.64, 8.65, ganyan. Pero sa gown bumawi siya. Nasa 9.79 na siya. So nahatak na yung performance niya. And then yung Q&A, yung tinanong sila, yung top 11 na speech round. Okay na yung performance niya doon. Same with the final Q&A. Talagang ang ganda ng sagot niya. As in talagang hindi bitin, solido lang, ganyan. Kaya hindi mo rin siya masasabing pinagbigyan si Ann kasi kanina nakakabasa ako dito ng mga comments na pinagbigyan daw. Pero hindi rin kasi nga, to be fair, nahatak talaga ng mga dulong performances niya yung scores niya. At siya na lang din talaga, dalawa sila ni Alexa at ni Angelica, tsaka siya ang may K na ilagay sa MGI All-Stars. Kasi sila nga lang yung nakalaban internationally. Kaya yun. Si Alexi tsaka si Angelica, mahirap na habulin yung performance silang dalawa. Kasi nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo naman. Kaya, very transparent talaga yung nangyari. Tsaka may mga scores Nakita nyo na yung scores Kaya, alam nyo na yung mga pwedeng mangyari. So, sino daw ang Miss Grand? Angelica Lopez. Ayan. So, bakit daw si Palawan? Ayun yung napagkasunduan nila. Baka ayaw talaga nilang ibigay sa bago. Sa newbie. Ito nga yung pinag-usapan natin last time. Susugal ba ang organization sa newbie for the inaugural edition? May Alexi and may Angelica na options. So, it's either ibibigay yan dun sa isa sa dalawa. Yun yung pinag-usapan natin last time. So, yun nga yung sagot. Ngayon, alam nyo na yung sagot. Hindi. Kasi nga, binigay nila kay Angelica. Ngayon, nakompleto nila yung MJ All-Stars. Binigay nga kay Ann, tsaka kay Alexi. So, ayun ang sagot kung bakit siya. Back to back. Kaya, ayun ang hindi natin alam. Julia, hello. Halatang all-star si Alexi kasi may corona na siya sa international. Oo, no, eco siya, no, kahit ano talaga mangyari, kahit pagbalik-balik na rin natin, doon talaga siya nababagay. Maharut, ito sabi ni Maharut, why daw? Why daw si Manila? Ito, marami pa rin kasi sa ating yun nga, nagtatanong bakit si Manila. Kanina na-explain ko na rin sa first part ng aking live. Unang-una, kung ibinigay nila kay Angelica yung regular, ang magiging option mo na lang talaga sa MJI All-Stars, si Manila, si Ann, tsaka si Alexi. Silang dalawa na lang. Kaya there's no other way na magbigay ka pa ng ibang corona sa ibang candidate for the MJI All-Stars kasi yung dalawa lang yung qualified. Kasi nga sila lang naman yung nakapaglaban sa internationals. Pero kung binago nila yon, kung iniba nilang ihip ng hangin, binigay nila yung MJI All-Stars kay Alexi or kay Angelica, dun papasok yung mga baguhang babae. Baka nga kay Zambales pa yan Baka kay Zambales pa na ibigay ang MJI regular. Pero yun nga, sabi natin kanina, imposible talagang ibigay nila sa newbie yung regular na MGI kasi nga unang-una inaugural edition, doon talaga nila doon nilalaga nila yan ibibigay doon sa babaeng handang-handa na. Tsaka kahit paano may clout or malakas talaga. I mean, may hatak kasi Angelica Lopez yan, di ba? Malakas talaga yung babae. May hatak sa mga pageant fans. Kilala, nakalaban na internationally. Kaya doon talaga nila binigay. Kaya, ayun, gets natin kung saan yung directions or yung direction nung mga nakoronahan. And then yun nga, dakilang alay si Angelica. Siya ang dakilang alay. Bakit? Kasi nga po, sinasabi natin dakilang alay kasi nga kahit galingan mo, kahit ikaw yung talagang pasabog, kung imposible talaga ibigay yung triple back-to-back sa Philippines, hindi ka man nanalo. Pero yun nga, malay natin, yun nga, biglang mag-iba ulit ang ihip ng hangin. Biglang sa kanya ibigay ang corona, kaya pala. No, kasi magaling si Angelica, hindi mo na mahanapan ng butas yung performance. Di ba, nakita mo naman from introduction, swimsuit, evening gown. Though yung evening gown niya, tone down yung evening gown niya. Hindi ako sold sa evening gown niya, pero had it been na maganda yung evening gown niya. Sin pasabog na evening gown. Kayang-kaya niyang lampasuhin yung evening gown performance ni Alexi tsaka ni Zambales. Kung maganda lang talaga or pasabog yung gown niya. Kasi very simple lang yung gown niya kanina. Tone down talaga. So yun, mahirap talagang hanapan ng butas yung performance ni Angelica. Kaya yeah, feeling ko mag-gotcha bell siya pagdating sa India.
ito nga, sabi ni Ansky, kaso di siya mananalo for sure. Eh, yun nga, kaya nga tinatawag nating dakilang alay or sacrificial lamb. Kasi nga parang kahit anong gawin, hindi mananalo kasi nga imposible back to back to back. Pero yun nga, malay nga natin. Biglang na palang nag back to back to back to back, no? Kaya nga, mahalaga naman, nagpe-perform si Dakilang Alay. Hindi nakakahiya yung performance ni Dakilang Alay. Talagang perform at perform at perform pa rin siya. Ayun. Sabi ni, may nagtanong dito, sino to? May tanong dito, downgrade si Alexi, international title holder na hindi din kasi nga yung title ni Alexi, Miss Eco International. Sa ating mga pageant fans, kino-considered natin as Big Six, including yung Grand. Walang Eco International doon. So, I don't think na downgrade siya. Mas ano pa nga siya, tumaas kahit papano. Si Angelica, na galing international, na bumaba. Si Angelica yung mukhang downgrade kung tutusin kasi nga big four ang pageant ng Miss International, then bababa siya ng pedestal para mag-MGI. So wala siya pinagkaiba kay Atisa na nag-international from Cosmo. Parang ganun. Kasi nga sa ating mga pageant fans, may hierarchy tayo na big four, big six. So I don't think na downgrade yung kay Alexi. But for Angelica, since ito nga kasi yung gusto ni Angelica, gusto niya talaga ng gantong pageant, then yeah, siya yung makikita natin sa India. Ang bilis ng comment section. Wait lang. Sabi ni Miko Silva, ito na naman tayo sa mga taong bash sa winner. Natuto na ba tayo sa Katrina Legado? Actually, wala ka namang ibabash ngayon eh. Kasi doon na talaga yung resulta na ano eh. Unang-una, transparent yung nangyari kasi nakita nyo naman yung mga scores. Kita nyo kung sino nag-perform, kung sino yung talagang umalagwa. Even sa mga runners-up nila, from first runner-up, second runner-up, and third runner-up, yung placement, yun na yun. Diba si Zambales, mga baguhan yun eh. Zambales, Kamsur, and Mandaluyong. Si Zeya's third place. Yun na talaga yun. Base na yun sa performance nila. Hindi mo masasabi bakit si Kamsur nag-second runner-up. Unang-una si Kamsur, plakado yung evening gown niya tsaka yung swimsuit. Yung speech niya okay din tsaka yung final Q&A niya. Alam natin, bet natin si Zeya. Ako, number 1 bet ko si Zeya pero hindi mo talaga mahatak yung performance ni Zeya. Nahatak mo lang yung performance ni Zeya sa swimsuit. Sa swimsuit, 9.5 siya. May katay siya sa 9.5 eh. Hindi ko na alam kung sino yung katay niya sa 9.5 pero almost pang number 3 siya sa ranking sa swimsuit. Doon nahahatak yung performance niya. Pero sa evening gown, kahit saan mo tingnan, wala ka talagang mahugot. Wala talaga, bumagsak talaga siya. And then dun sa Q&A, parang nagpa-plateau na lang siya. Kaya nagigets ko kung bakit third runner-up siya and then naungusan siya ni Kamsur. And then kay Zambales na first runner-up, nakita niyo naman si Zambales. Evening gown, swimsuit, nasa 9 siya eh. Evening gown, halos mag-10 na siya. Tapos yung Q&A niya, okay din. Kaya siya talaga nag-first runner-up. And yung performance kasi ni Alexi at ni Angelica mahirap nang habulin. Kaya yun, very transparent naman yung nangyari. Sabi ni Jim, dapat si Alexi yung MGI. Para another beauty queen naman. MGI regular, okay na yun na nasa MGI All-Stars siya kasi mas bagay siya doon. Kasi unang-una yung crowd niya na Miss Eco International 2020 2025, mabigat na siya pagdating sa MGI All-Stars. So doon na lang siya. Kaya nga yun din yung wish natin na MGI All-Stars siya. Okay na yun. Tsaka okay na rin na si Angelica yung dakilang alay. Kasi performer talaga si Angelica. As in, pero kung alam nyo, kung walang mga MGI All-Stars, kung isa lang talaga yung nanalo dito, sa Angelica rin talaga. Yung rematch, yung bakbakan nila ni Alexi tsaka ni Angelica Lopez, ang hirap habulin ni Angelica. Mahirap siyang habulin. Nag-tone down lang siya sa evening gown, pero yun nga, kung maganda pa yung evening gown yun, baka hindi mo na talaga siya nahabol. Kay Ann Patricia Lorenzo, kanina ko pa rin nasagot kung bakit siya. Ayan ang haba ng sinabi ko kay Ann. Pero yun nga, ang bilis ng pangyayari, no? Mag-aalas 11 pa lang pero tapos na. Sakto 10:45 tapos na yung event at on time sila. 7 p.m. nangyari yung coronation night on time. And then, nakita nyo naman din yung production nila with the help of
Thailand team and Nawat na ang liit-liit ng Newport. Maliit yung floor area ng Newport pero pagdating dito sa screen, TV or screen friendly yung production nila kasi nga nakita nyo naman yung angles ng camera, zoom in, zoom out para pagdating dito sa TV, malaki siya tingnan. Pero pag nasa Newport kayo, maliit lang talaga yon. Maraming beses na ako nakapanood ng event sa Newport, sobrang liit lang ng floor area ng stage nila. Pero pagdating dito sa screen, nanonood tayo, ang laki-laki niya tingnan. So yeah, ang ganda ng production ng ginawa nila dun sa screen para malaki siya tingnan. And then syempre ang liwanag. Ayan, liwanag, and then kaya palang matapos no agad-agad yung patch. Pag umpisa on, tayo matapos ng maaga no. Kaya pala mabilis, fast pacing, gustong-gusto ko 'yon, nakakainip. Tapos magaganda yung mga sounds na ginamit nila. Nagbayad ng copyrights kasi nga 'di ba ang gaganda no, hindi AI na sound. So yeah, malapit na yung ginawa nilang event kanina ng inaugural edition, malapit na dun sa MGI All-Stars na nasaksihan natin. Ito lang itong May. So malapit na kasi nga with the help nito ni Nawat and then Thai team. So yeah, satisfied naman ang inaugural edition ng Reina Filipinas. Gustong-gusto ko rin yung may score nga sa screen, very MGI All-Stars na siya. Tsaka yung nagsasabi ng score, yung nagbabanggit ba ng scores, ganyan. So yeah, maganda yung nangyari kanina. Yung hindi daw deserve ni Manila, marami nagagalit kay Ann, no? So ayun, nabanggit na nga natin kanina, uulitin ko yung nangyari kay Ann Patricia Lorenzo. Kasi nga, siya na talaga yung qualified for the MGI All-Stars. Di ba? Siya na talaga eh. Siya na. Kaya kahit sabihin nating hindi siya nag-perform or what, siya na talaga yung qualified. Pero for me, nag-perform si Ann, nahatak ng mga performances niya. Kasi yung swimsuit, mababa siya, 8.60 something lang siya. Mababa talaga yon. Pero pagdating ng evening gown, mataas na siya, 9.7 na siya. Yung mga speech round niya, tsaka Q&A, malakas na. Especially yung final Q&A niya, malakas na talaga. So, doon na yung nahatak. And then, kung ang decision ng organization si Angelica for the regular edition, siya na talaga yung may K para iakyat for the MGI All-Stars. Siya na yun. Kaya, siya yung nanalo. Kaya, wala tayong magagawa doon kasi siya na talaga yung qualified. Okay? Sayang daw sila Union. Oo nga, na-unpleased sila Union. Isa sa mga inaabangan kong papasok sana sila Union tsaka si Pateros. However, unpleased sila. Bakit? Baka hindi umabot yung scores nila. Unang-una sa gown sila Union, parang mahina din yung gown niya eh. Yung evening gown niya, matangkad lang siya, pero ang hina ng evening gown performance niya. And isa sa mga basehan kung para pumasok ka sa prelims ay yung professional manner daw or attitude, tsaka yung mga closed door interviews, ganyan. Ayun, yung mga nangyayari backstage na hindi na natin alam. So baka hindi talaga umabot doon yung scores niya. Comment daw sa mga host. Ang gagaling ng mga host. Though parang nagsisigawan sila. Pero gusto ko yung bali ngayon ng hosting ni Joy Barcoma. Sumisigaw para makahabol sa boses ni Sean. Mga upbeat sila, even yung backstage, nagvo-voice over, upbeat din. Tapos, yung tambalan ni Gazzini, tsaka ni Fushan Ravena, nung una awkward. Pero yung mga tumagal-tagal na, hanggang sa kinantahan nila ng Happy Birthday Sinawat, gets na natin yung humor. Panalong panalo na. Yung tumagal-tagal na, especially Fusha and Ravena. Medyo kanalian yung bali ng hosting niya. Something na hindi natin na-expect sa isang formal pageant na gusto nating makita. Pero okay na. Absuelto na kasi parang nakakatuwa. Natuwa ako, lalo na kay Fusha. So yeah, absuelto. Yung una awkward lang, pero yung tumagal na, absuelto na para sa akin. Saya nila. Kasi nga, bigla ko na, MGI nga pala yung pinapanood natin, di ba sa MGI laro. Kaya, ayun, nilaro nila, kaya gets ko. Q&A daw ni Iloilo. Okay naman, yung ina-expect nating Alexi Brooks sa Q&A, yun na yun.
Bitin ba yung sagot ni Alexi? Hindi naman, kasi hanggang doon lang yung hinihinging sagot dun sa tanong. Yun na yun. Tsaka, nakakuha naman siya ng MGI All-Stars. Kahit naman alam kami ni Alexi, kahit na-choke yun sa Q&A, sa kanya pa rin yun. Isa pa rin, isang corona pa rin makuha niya dun sa tatlo. Thoughts kay Manila, nasagot na natin kanina. Sayang daw si Scarlett. Ano ba? Hindi pumasok sa top 7 si Scarlett pero ang ganda-ganda niya. Mataas yung hatak ng evening gown performance niya. Yung swimsuit niya mababa, yung evening gown mataas. Maganda yung face niya. Halos mataas yung scores niya pero hindi siya nakausad sa top 7. Bakit siya hindi umusad sa top 7? Kasi mga nandun sa top 7, mga okay na, magagaling na. Ang isa lang doon na nag-advance si Caloocan na hindi nag-evening gown pero umadvance sa top 7 kasi nga sa votings. So yun. Puno na sila sa top 7 kaya hindi na nakausad si Scarlett. Sayang. Sana next year daw marami ng candidate. Ako okay na yung kokonting candidate. Basta quality. Kasi minsan aanin may madaming candidate pero kung alam mo na rin naman kung sino yung winners. Kagaya nito, 22 sila, pero alam mo na rin naman kung kanino iikot dyan yung corona eh. Kay Ann Patricia Lorenzo, kay Alexi Brooks, tsaka kay Angelica Lopez. Tapos the rest, maglalaban na lang. Si Zea, naglaban na lang. Si Bulacan, si Camarines Sur, si Isabel Ortega, si Cleopatra Barrera, Zambales, sila na lang yung naglabanan dyan. Kumbaga okay na yung kokonte kasi minsan alam mo na rin naman kung kanino iikot yung corona. Swimsuit daw ni Rizal. Eksena siya. Gusto ko yung ginawa niya, nakalupasay siya sa sahig. Literal na naglupasay. Yun. Maganda ginawa niya na naglupasay siya doon. Ayan, pumasok siya sa top 11. Ayan. Kasi nga 'di ba grand to eh, kahit anong gawin mo, maglaro ka, dapat playful ka, yung performance mo kasi nga grand. Wala namang dito sa grand, walang exemptions. Kaya gusto ko yung ginawa niya. Ano masasabi yung kay Palawan? Deserve po. Deserve. Exciting akong si Angelica yung mapapanood natin this coming October sa India. Kasi hindi na siya mahirap ipaglaban pagdating niya sa India. Yun na yun. Manonood na lang tayo. Exciting. Sayang daw si Zea. Actually, nasayangan din ako kay Zea kasi kahit papano, kaya niyang i-push yung sarili niya until first runner-up. Kasi, yung evening gown, yung swimsuit, silang tatlo ni Alexei naglalabanan. Number 1 si Palawan, number 2 si Angelica, number 3 siya, 9.5 yung score niya. Silang tatlo ang nagbabardagulan sa swimsuit. So, akala ko tuloy-tuloy na. Pero paglabas niya ng evening gown, anong nangyari? Parang nasabotage siya yung sarili niya. Di ba nga siya yung number 1 favorite ko sa regular? Pero mahirap na talaga siya ipaglaban. Mahirap habulin yung mga performance nung Zambales, even nung Camsur sa evening gown, yung tatlo, even si Ann Patricia Lorenzo, ang ganda ng evening gown eh. Pati yung evening gown performance niya, kaya nga nag 9.70 something siya sa evening gown. So mahirap talagang habulin yung performance nila, kaya parang nangyari kay Zea nung evening gown, tapos yung final Q&A niya parang so-so lang din. Kaya parang hindi talaga niya gabi. Yeah, 'di ba yun nga, favorite ko siya, number 1 ko siya sa regular, pero yun, hindi niya talaga gabi. Kaya nga eventually si Zambales yung naka-penetrate, nag-first runner up. When it comes to Zambales naman sa evening gown, siya yung best in evening gown ko personally. Nung paglabas ni Alexi, sobrang galing ni Alexi. I mean, ang ganda niya, pang grand siya. Nakuha niya talaga yung grand na moment. 'Di ba? Ang laki niya kasi pag grand talaga dapat malaki ka eh. Yung malaki ka, 'di ba ganoon 'yon? Grand, malaki, makinang. Nakuha niya. Kaya nga nagtaka ko kay Angelica, sabi ko simple naman ni Angelica. 'di ba grand nga eh, 'di ba? Tapos ang simple-simple niya. Kaya yun. Kaya nga sabi ko kanina pa tone down.
Ang simple-simple niya yun. Talagang binigay niya yung chance kay Alexi. Kaya paglabas ni Alexi, ang laki-laki niya. Grand talaga. Sabi ko, grand si Alexi. Kaya hindi na ako nagtaka kung 10-10-10-10 siya. Eh, lumabas si Zambales. Biglang lumabas si Zambales, no? Grand talaga. Kaya siya yung best in evening gown ko for me. Pero dahil nga nag-10-10-10 na si Alexi, wala namang, hindi ata pwedeng mag-tie sa evening gown. Mahirap na yun pag 10-10-10 silang dalawa. So, sino na ang best in evening gown? Kaya nagigets ko kung bakit nag 9.5 si CJ. Para mabali. Para mabali lang. Walang mag-tie. Kumbaga pambasag. Kasi nga, nag-10-10 na si Alexi. Nangyayari talaga yung kailangan basagin mo. Eh wala eh, nauna si Alexi eh. Pero siguro kung nauna si Zambales, baka siya yung nag-perfect din. Pero yeah, na-appreciate ko yung evening gown niya. Siya yung best in evening gown for me. Tapos ang ganda-ganda niya pa. Ganda-ganda ng mukha niya. Kaya nga, siya yung nag-first runner-up ngayon. Kasi nga, mahirap na siyang habulin. Ayun, kaya siya nag-first runner-up. Ayun. Gacha Bell. Kamukha niya si Angelica. Kaya nga sabi ko kanina, feeling ko bibigay ng Gacha Bell performance yan si Angelica pagdating sa India. Pero syempre hindi niya pwedeng gayahin si Gacha Bell. Pero yeah, malapit sila. Sayang daw si Bianca. Bianca Bautista, Bulacan. Ano nangyari kay Bianca Bautista? Hindi na siya nakausap sa top 7. Maganda rin yung naging start niya actually. Isa rin siya sa inaay ng mga pageant fans. Pero kasi, 6-6 sila dun sa top 7 eh. Eh, kung hindi nga pumasok si Caloocan, gawa ng votings, baka isa pa yan sa nakipag-agawan sa spot. Ayun. Evening gown niya downgrade. Ni Bianca Bautista ba? Sakto lang. Kumpara kay Zea. Ayun, sakto lang. Mananalo po kaya si Angelica? Kung mananalo daw si Angelica sa October, ayun ang hindi natin alam. Malalaman natin yan. Si Kirsten daw El Tocuyo. Actually, El Tocuyo, no? Ano ba naging problema kay Kirsten? Hindi niya pa siguro talaga time. 11 na yun, no? Pero wala, no? Hindi pa rin siya pumasok. 11 na yun, no? Tangkad naman siya. Ano ba? Yung body siguro. Yung body ni Kirsten, kumpara dun sa ibang mga katawan ng iba, hindi pa talaga katawan. Hindi pa talaga siya yung talagang perfect. Kasi nga, bagets pa rin naman. Pero, ayun, ano lang yan? Training lang yan, practice, workout. Pag gusto niyang bumalik, kaya na yun. Hindi niya lang talaga siguro time ngayon. No, for the second time, no, unplaced siya, no, nakapasok sa Muntinlupa, nakabat siya sa MUPH, pero siya unplaced pa din. Pero, yun, ganun talaga. Nasa na ako? Laging top 2 daw sa Zambales sa MGI. Oo nga, no? Top 2 sila, no? Eh, wala, eh. Top 2 talaga, eh. So, kayo, ano pa ba mga comments nyo? Thoughts sa Q&A, hindi naman sa akin na mahalaga yung Q&A. Kasi nga, alam mo na rin naman kung sino yung bibigyan ng corona after nung tawagin yung top 7. Sabi ko, kahit naman mag-choke yung mga frontrunners dito, sila na rin yung makokoronahan dyan. Hindi siya mabigat for me. Kaya, yun. Thoughts nyo kay Manila, yan, kanina pa natin sagot. Paulit-ulit na ako kay Ann. Pero ayun nga yung sagot ko kay Ann. Kasi siya na yung talaga yung qualified. Tsaka nag-perform siya dun sa last part ng mga segments. Ayan. Haba daw ng speech ni Emma pero puso. Eh, may kita talaga siya mag-speech kasi nga siya yung reigning at ipapasa niya yung corona niya. Corona niya na tulad kailangan niya talaga ng moment. Ayan, kaya sa lahat ng mga viewers natin, magandang gabi. Malakas ang ulan ngayon. Yun. Tapos ng Reyna Pilipinas, napakaaga. Wala pang alas 11. Tapos na siya. Yeah, deserving ni Palawan. Tapos kay Caloocan, yun nga po, nag-fast track si Caloocan. Ay, wala eh. Ano siya eh. Deserve niya yun. Kahit fast track siya kasi ano yun eh, napanalunan niya eh. By votes yun eh. Kaya, yun na yun. Deserve niya yun. Kay Nueva Ecija po,
Totsuka Nueva Ecija. Hindi na rin siya nakausad sa top 7. Siksek yung top 7. Even nga si Bulacan di na nakausa, di ba? Or even si Muntinlupa. Kaya, yun na yun. Smart move daw kay Alexis na all-star rather than regular. Yes. Kaya hindi ko na rin talaga yan winish si Alexis sa regular. Sabi ko, hindi pang all-stars talaga to. Sayang din yung bigat nung napanalunan yung Eco International. If magre-regular pa siya. Pang all-stars na yon. Doon na niya dalhin yon. Kaya, yeah. Sobrang ano daw, sabi ni BRBR, hello. Sobrang bago sa mata. Yes. Bago sa mata yung production na banggit ko rin kanina. Sobrang bago sa mata yung production ng Reyna Filipinas kasi something na hindi natin pa nakikita ba? Or iba talaga. Unang-una napakalinaw. Yun nga with the help of Thailand team nga kasi yun. Sobrang lapit na niya dun sa MGI All-Stars recently. Sobrang lapit na. Pwede na. Kaya nga nanibago nga din ako. Tsaka na-amaze ako kasi nga, sabi ko nga, alam ko yung venue. Maliit lang talaga yon. Pero pagdating dito sa screen, ang laki niya. Ang laki niya tingnan because of the LED na nagpalaki dun sa visuals. Tsaka, yun, yung camera panning. Zoom in, zoom out. Kaya ang laki. Wala malala yung shots. Kaya nagmukha siya malaki. Comment kay Kamsor, nasagot ko na rin kanina. Ayan, lumalakas ng ulan, naririnig na sa bubong namin. Pero yun nga po, congratulations again sa mga winners. And aabangan natin una si Angelica kasi sa October yun. MGI All-Stars sa India. So ayun lang guys, magandang gabi. Maraming salamat. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, Carl Loyola.